Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, mga dating rebelde sa Northern Samar sumailalim at nagtapos na sa de-radicalization training. Precautionary hold departure order versus Marcoleta at tatlong iba pa. Kasunod ng plunder at bribery raps, inihirit ng ombudsman sa Sandigan Bayan. 5.38 million pesos na halaga ng copper ores na sabat. 4 arestado sa checkpoint ops sa Lanao del Norte. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Sumailalim at nagtapos sa de-radicalization training ang mga tinaguriang Friends Rescued o FRs na minsang naimpluwensyahan ng ideolohiyang komunista bilang bahagi ng kampanya kontra insurgency at reintegration efforts sa Northern Samar noong May 21. Layo ng programa na putulin ang suporta sa karahasan at gabayan ng mga dating apektado ng ekstremistang paniniwala tungo sa mapayapa at produktibong pamumuhay sa komunidad. Ayon kay Brigadier General Carmelito Pangatungan, Commander ng 803rd Infantry Peacemaker Brigade, na isulong ang pagsasanay sa tulong ng Provincial Government Office, Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO, Philippine National Police o PNP, line battalions ng 803rd Brigade at iba pang mga ahensya. Bahagi ito ng patuloy na transformation at reintegration programs upang palakasin ang seguridad, kaayusan at kaunlaran sa mga komunidad na naapektuhan ng insurhensiya. Humirit ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan ng precautionary hold departure order laban kina Senator Rodante Marcoleta at 3 pang individual kaugnay ng reklamong plunder, indirect bribery at paglabag sa Presidential Decree No. 46. Kasama sa iniimbestigahan sina dating Kongresista Mike Defensor, Joseph Espiritu at Aristotel Viray matapos iugnay sa umano'y 75 million peso campaign donations para sa senatorial bid ni Marcoleta. Ayon sa reklamo, lumagpas sa 50 million peso threshold para sa plunder ang pinagsamang donasyon na 30 million, 25 million at 20 million. Naglabas na rin ang kautusan ng ombudsman na magsumite ng counter affidavit ang mga respondent sa loob ng 15 araw. Sa privilege speech, itinanggi ni Marcoleta ang alegasyon at iginiit na haharapin niya ang mga kaso sa tamang legal forum. Arestado ang 4 na individual habang mahigit 5.38 million pesos na halaga ng hinihinalang copper mineral ores ang nasabat sa magkakasunod na intelligence-driven checkpoint operations sa barangay Butadon, Kapatagan, Lanao del Norte noong May 24. Unang naharang dakong alas 8 ng umaga ang isang Mitsubishi Fuso wing van truck na biyaheng Cagayan de Oro matapos mapara dahil sa seatbelt violation. Sa inspeksyon, nadiskubre ang 546 na mga sako ng hinihinalang copper ores na nagkakahalaga ng 1.77 million pesos. Sa follow-up operation, alas 10:30 ng umaga, 2 pang truck ang naharang na may dalang kabuuang 1,110 na mga sako ng mineral ores na tinatayang 3.6 million pesos ang halaga. Bigong makapagpakita ng legal transport documents sa mga suspect kaya agad silang inaresto. Inihahanda na ang kasong paglabag sa Philippine Mining Act of 1995. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.